September 2021 ang simulang alamin ng International Criminal Court kung sino ang pinakaresponsable sa pagkamatay ng libu-libo sa Duterte drug war. Halos 3 taon matapos niyan, nakakuha umano ng impormasyon si dating Senador Antonio Trillanes IV na patapos na ang investigasyon. Hindi niya binanggit ang kanyang source pero kabilang si Trillanes sa grupong unang nagparating sa ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng dating administrasyon. Sabi niya maaaring kasunod umano nito ang pag-issue ng mga warrant of arrest o red notice bandang June o July. This will come in batches. The first batch, si Duterte, the father, no? The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Kung sakali matatanggap ang warrant ng lahat ng miyembro ng ICC at padadalhan ng red notice ang Interpol. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na nagpatupad ng Duterte drug war, "Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin." Sabi ni Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni Duterte, wala naman na raw saysay anumang warrant ang ilabas dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Tanging PNP lang ang pwedeng mag-execute ng warrant at dati nang sinabi ng Pangulo na hindi nito ipatutupad ang arrest warrant kung sakali dahil sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero nangyari ang pagpatay bago kumalas ang Pilipinas kaya sabi ng isang grupo ng mga abogado, maski nga Supreme Court binanggit yan, that you have residual obligations to the court kahit na umatras ka. Yung Marcos administration talaga yung makakapagsabi kung i-implement ba o hindi yung warrant of arrest. Sabi ni Trillanes, dahil sa posibilidad ng pag-issue ng warrant of arrest, aktibo umano ang destabilization plot ng kampo ni Duterte para mapatalsik si Pangulong Marcos. Wala ring binanggit na source o patunay pero sabi niya nakapag-recruit na umano ng ilang matataas na opisyal ng PNP ang kampo ni Duterte. Wala naman umanong pumapatol mula sa AFP. Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na Davao Group na involved dyan sa mga ouster plots. Konti lang naman. Pero the point is, meron. Identified na sila. Itinanggi naman ng PNP na may namumuong plano na pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Wala raw namomonitor ang kanilang intelligence units na destabilization plot mula sa mga active at retired officer ng PNP. Ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes sa please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. Mananatili raw apolitical ang PNP. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang magamang Duterte at si Senator Bongo. Dati nang sinabi ng ICC sa GMA Integrated News na hindi daw sila magkokomento sa operational matters kaugnay sa mga isinasagawang investigasyon. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.